Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Rescued by the Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Mabilis kong ibinaba ang bote ni Jamaica nang marinig ko ang doorbell. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. Halos tumulo ang luha sa mata ko nang makita ko ang mukha ni Mommy Hannah. "Oh, darling, hindi ka naman bumalik sa kama ha?" Umiling ako sa kanya. Walang paraan na makatulog ako. Alam kong nakakulong si Asher sa selda. Bumuntong hininga siya at hinila ako sa yakap. Marahan niyang tinapik ang ulo ko. "Magiging okay ang lahat, Jessica, pumunta tayo sa istasyon ngayon at ayusin ang bagay na ito." Hinila niya ako mula sa pagkakayakap at ngumiti. "No need to worry, Jessica. Isa si Eric sa pinakamagaling na abogado sa Amerika," puri ni Tito Kevin. Yung lalaking inakala kong si Eric ay tumawa. "Kevin, you give me too much credit." Lumingon siya at inilahad ang mga kamay niya sa akin. "I'm Eric Holiday, Asher's best friend and lawyer. It's nice to meet you finally." Walang duda, gwapo si Eric. Mayroon siyang dark brown na mata at tugmang buhok. Ang ganda ng ngiti niya, ngunit wala ito kumpara sa kay Asher. Nakipagkamay ako sa kanya at ngumiti. "Nice to meet you too," huminto ako. "Ikaw ba ang parehong matalik na kaibigan na humiram kay King para makakuha ng mga babae?" Tumawa siya. "Oo, ako yun. I'm guessing you're the playboy best friend too." Tumingin siya sa likod ko at ngumiti. "I wouldn't call myself a boyfriend." Inilahad niya ang kanyang mga kamay. "You must be Jessica's sister." "I'm Eric Holiday." Naramdaman ko ang ngiti sa mukha ni Mommy. Nakipagkamay siya sa kanya. "No, Mommy niya ako." Tumaas ang kanyang kilay. "Really? You don't look a day over 30. 35 na ako." "Wow," sabi ni Eric. Hindi niya itinago ang mga mata sa pagtingin sa kanya ng taas-baba. "Ang edad mo ay tulad ng masarap na alak." Namula ang mami ko. "Salamat." Nagkatinginan kami ni Mommy Hannah sabay ngisi. "Eric, pabayaan mo na ang kawawang babae." Inilahad ni Tito Kevin ang kanyang mga kamay sa aking ina. "I'm Kevin Garner, Asher's stepfather. Nice to meet you." Umiti si Mommy at tumingin kay Mommy Hannah. "You must be Hannah. Ang daming nasabi sa akin ni Jessica tungkol sayo." Likewise, nakangiting sabi ni Mommy Hannah. "Huwag kang tatayo dyan, yakapin mo ako. Pamilya na tayo ngayon." Napatingin ako sa mukha ni Mommy na nagtataka. Hindi niya inaasahan ang gayong init mula sa isang estranghero, ngunit tinanggap niya ito gayon paman. Umusad siya at pinulupot ang kanyang mga kamay kay Mommy Hannah. "Salamat sa pag-aalaga sa anak ko." Nagkibit balikat si Mommy Hannah. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Si Asher. Siya ang nagdala kay Jessica sa buhay namin. Dapat na siguro natin siyang ilabas sa selda na iyon," pagsingit ni Eric. "Oo, sa tamang panahon," bulong ni Mommy Hannah. Umiti si Mommy Hannah. "Where is my precious little grandbaby baby?" "She's asleep," sagot ko lang nang marinig ko ang sigaw ni Jamaica pagkatapos. Tumawa si Tito Kevin. "Well, hindi na. Sorry, dapat nag-invite ako ng mas maaga." Humihingi ng tawad ang aking ina. Nagkibit balikat si Eric. "It's no biggie. Pupuntahan ko lang siya," sabi ko. Pabilis akong tumalikod at umalis. Naglakad ako patungo sa kama at binuhat si Jamaica sa aking mga braso. I rocked her a few times. "Mommy is here." Nagpatuloy ang pagiyak. Siya ay nagugutom. Buti na lang at sinimulan kong ihanda ang bote niya bago siya magising. Lumabas ako ng kwarto habang hawak ko ang umiiyak na bata. "Naku, kawawa naman. Ibigay mo siya sa akin." Kalmado ko siya habang hinahanda mo ang bote, sabi ni Mommy Hannah sabay lahad ng mga braso. Masaya kong inilagay si Jamaica sa mga kamay niya. Ang kaunting tulong ay hindi makakasakit. Pumunta ako sa parehong kusina at ipinagpatuloy ang paghahanda ng bote. Naririnig ko silang lahat na nagbubulungan tungkol kay Jamaica at ipinagmamalaki ako nito. Masarap magkaroon ng mga tao sa iyong buhay na tunay na nagmamalasakit sa iyo. Inabot ko kay Mommy Hannah ang maligamgam na bote. Inilagay niya ito sa labi ni Jamaica, tumigil ang pagiyak niya, at masaya niyang tinanggap ang pagkain niya.
She's a cutie, bulong ni Eric. Dapat kang kumuha ng isa para sa iyong sarili, pahiwatig ni Mami Hana. Humalakhak si Eric, mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi naman ganoon kahirap, maniwala ka, sabi ng mami ko. Ang aking ina ay nabuntis sa akin sa unang pagkakataon na siya ay nakipagtalik, at ito ay hindi kahit nasa tuktok ng kanyang ovulation. 100 beses niya akong sinabihan na mag-ingat, ngunit hindi ako naging maingat gaya ng inaakala ko. I mean in terms of pagkuha ng tamang babae. Tamang babae, tumingin sa kanya ang aking ina at tumango. Kung makuha ang tamang babae ay kasing hirap makuha ang tamang lalaki kaysa sa naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Mataman kong pinagmamasdan si Eric na nakatitig sa aking ina. Ngumisi ako, may bagay ba siya sa kanya? Napatingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin. May bagay ba siya sa kanya? Binasag ni Eric ang katahimikan sa pagsasabing, dapat na nating puntahan si Asher sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon ako. Pag nalinas ko na si Jamaica pwede na tayong umalis. Naligo na kami ni Mami kanina. Inangat ni Mami Hana ang walang laman na bote sa bibig ng baby at iniabot sa akin. Binuhat siya nito at marahang tinapik ang likod niya. Napatingin ako kay Tito Kevin na nagmamahal sa kanyang asawa. Nalulungkot ako na hindi siya maaaring magkaroon ng sariling anak dahil siya ay magiging isang kamanghamanghang ama. Malakas na dumighay si Jamaica at lahat ng tao sa silid ay tumawa. Siya ay nagbibigay sa akin ng baby fever muli. Bata ka pa, maaari kang magkaroon ng ilang higit pa kung gusto mo. Natawa ang mami ko, totoo pero single ako, so I don't see that happening anytime soon or at all for that matter. Maaaring magbago ang mga bagay ng mas maaga kaysa sa iniisip mo, sabi ni Tito Kevin, na nakatingin sa pagitan ng aking ina at Eric na may ngiti. I need exactly what he was implying but I don't think it will happen. Kung gaano kaakit-akit ang mami ko kay Eric, mas bata siya sa kanya, at playboy siya, tiyak na hindi niya type. I think so too darling, I think so too. Sang-ayon ni Mami Hana sa asawa niya. Natawa ako sa cuteness nila. I know they were going to try and play matchmaker with my mom and Eric, but I doubt it would work. Gusto ko silang panoorin na subukan. Nakatingin ako sa malayo habang kinakausap ni Eric ang mga officers. Mahinahon niyang ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang mangyayari kung dadalhin nila ang maling accusations na ito sa korte. Ipinakita sa kanila ni Eric ang video at mukhang hindi nasisiyahan ang mga pulis. I'm deeply sorry for the trouble we put your client through. He's not our guy. He's free to go. Nagpahayag si Sheriff Barry. Tumingin siya sa isa sa mga deputies. Bitawan mo si Mr. Delgado. Huwag ugaliing magbintang at manghuli ng mga tao bago malaman ang totoong kwento. Nag-propose si Eric. Tumingon sa amin si Eric at ngumiti, sabi sa'yo magiging okay ang lahat. Bumalik ang deputy kasama si Asher. Nakaramdam ako bigla ng ginhawa nang makita ko siya. Nang makita niya ang lahat, ngumiti siya. Tumakbo ako papunta sa kanya at niyakap siya. I'm so sorry, I should have never brought you to this toxic town. I didn't know he would be here. I thought he went off to college. I'm so sorry. Okay lang, 5 oras pa lang. Oo, 5 oras pa lang ang nakakaraan ay naaresto siya, ngunit maaaring may nangyari sa 5 oras na yun. Ang Morgans ay walang awa, madali nilang ipapatay siya ng ibang kasama sa selda kung gusto nila. Binitawan niya ako sa pagkakayakap niya. I'm not a softie, you know. I can defend myself, plus this isn't my first time in a jail cell. Sinabi sa akin ng iyong ina, ngunit nahihirapan akong paniwalaan yon. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito mamaya. Tumingin siya sa likod namin sa parents at friends. Thanks for coming. Sa tingin mo ba hahayaan kitang manatili doon? Tanong ni Mami Hana. Kanina mo pa ginawa yan, sagot niya. Mas lalo akong na-curious sa pagitan ng mag-asawa na malaman kung bakit siya inaresto at bakit hindi siya pinalabas ni Mami Hana. You deserve that. Ginawa ko, pumayag naman siya. I'm hungry, biglang sabi ni Tito Kevin. May nagugutom ba? Umalis na tayo dito at kumain ng almusal. Tumango kaming lahat bilang pagsang-ayon. Lahat maliban kay Eric ay lumabas ng istasyon. May sinabi siya sa sheriff sa kasumunod sa likod namin. I was curious to know what he said to Sheriff Barry, but my mother beat me to it. Anong sabi mo sa kanya? Nako, mag-iingat lang kasi sa susunod hindi na ako magiging mabait, nakangiting sagot nito sa kanya. Wala nang susunod. Aalis na tayo sa bayang ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Mami Hana. Alam ko talaga ang nararamdaman niya dahil ganoon din ang nararamdaman ko. Ang tanging dahilan kung bakit ako pumunta dito ay upang makita ang aking ina at kumuha ng ilan sa aking mga dokumento mula sa school.
Nang matanggap ko ang mga dokumentong iyon ay wala na akong dahilan upang manatili sa Alton. Kailangan kong kumuha ng transcript mula sa high school ko. We can do that today. It doesn't take long to get a transcript. We can let them send it to us in New York. I don't want you and Jamaica anywhere near that psychopath. Napatingin ako kay Asher na sana may akap ko na lang siya ng isang beses. Let's not discuss this after breakfast. Napatingin si Tito Kevin sa aking ina at nagtanong, may kilala ka bang masarap na kainan? Umiti siya, nagtatrabaho ako sa pinakamagandang kainan sa bayan. Kung gayon ay umalis na tayo. Humalakhak si Tito Kevin. Si Asher at Jessica ay makakasama namin dahil nasa kotse na namin ang car seat. Tumingin si Mommy Hana sa mami ko at ngumiti, bakit hindi mo kasama si Eric? Matamis na tanong ni Mommy Hana pero hindi naman talaga nagtanong dahil wala ng space sa sasakyan ni Tito Kevin. Siyempre naman bakit hindi, sagot ng mami ko. Tumingin sa kanya si Eric at ngumiti, shall we? Aniya, tinuro ang daan patungo sa kanyang sasakyan. Habang naglalakad sila patungo sa nakaparadang sasakyan ni Eric, napatingin si Asher sa akin na nakataas ang kilay. Tumawa ako, Mommy Hana and Tito Kevin are trying to play matchmaker. Not a good idea. Ayaw ni Eric na mapapantayan siya. Tumango ako, sumang-ayon, at masyado pa siyang bata para sa mami ko. Kasing edad mo lang siya, di ba? Patanda siya ng 2 taon. Nagkibit balikat ako, masyado pang bata para sa kanya. Hindi siya kailanman nakikipag-date sa isang lalaki na mas bata sa kanya. Kung tutuusin, lahat ng lalaking nakaka-date niya ay mas matanda ng kahit 5 taon. Kaya hindi uubra ang matchmaking. We'll see about that. Maliit tayo di ba? Bulong ni Mommy Hana kay Jamaica. Kukunin namin ang lola mo. Umiti ako. Hindi ko alam na nakikinig siya sa usapan namin o ang katotohanang sobrang invested siya sa pagpapahitch ng mami ko. Napaungol ako habang nakatingin sa plato na nakalagay lang sa harapan ko. Mukhang masarap. Isa itong Spanish omelette na may dagdag na patatas at cheese. Iyon lang ang in-order ko pagdating ko sa kainan na ito. At ilang taon na akong pumupunta rito. Napatingin si Asher sa ulam ko, mukhang masarap. Ito ay, napatingin ako sa plato niya. Umorder siya ng scrambled egg at toast. Dapat nag-order ka ng mas mabigat. Kakailanganin mo ito mamaya kapag kinuha mo ang iyong insulin. Nakasimangot si Mommy Hana na nakatingin sa ulam ni Asher. Mom, I'm okay, paniniguro niya. Bumuntong hininga siya, nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi biro ang diabetes. I'm eating healthy mom. I have the schedule on my phone, remember? Tumango siya, sorry, nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Okay lang ako. Ang mga ina ay hindi tumitigil sa pag-aalala tungkol sa kanilang anak o mga anak, gaano man sila katanda. Nag-alala akong may sakit kapag hindi ko mahanap si Jessica. Akala ko may nangyari na sa kanya. Napakaraming balita ang naririnig ko tungkol sa human trafficking at pagkamatay ng mga babae. It made me depressed not knowing where my baby was, lalo na't ako ang nagpaalis sa kanya. She looked at me with regret in her eyes, you have no idea how sorry I am. I didn't know you'd take my words so seriously. I just needed some time to cool down, and get used to the idea of being isang lola. I'm sorry. It's okay mom, everything worked out. Paano kung hindi? Tanong niya. Huwag na nating isipin kung ano ang mangyayari. Isipin natin ang ating kinabukasan. Tumingin sa akin si Asher at ngumiti. Speaking about the future, I don't yours is with this town, sabi ni Mommy Hana, nakatingin sa aking ina. Pumunta ka sa New York sa amin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang bahay o anumang uri nito. Well, tulungan mo yon. Tumingin ang mami ko kay Mommy Hana, you'd do that for me. Oo bakit hindi, kaninang umaga lang tayo nagkita. You barely know me. Ganoon din ang naging reaksyon ng mami ko nang tanggapin ako ni na Mommy Hana at Tito Kevin na parang sa kanila. Umiti si Mommy Hana at nagkibit balikat, nagpalaki ka ng isang magandang anak na isang magandang puso. Iyon lang ang kailangan kong malaman sa ngayon. Tumingin sa akin ang mami ko, please, mom, I don't want to leave you here. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari kapag nawala ako. I want you close to me. Close to Jamaica. Ang bayang ito ay nakakalason. Inamin naman ng mami ko. It is. Umayag naman si Eric. Tumingin siya sa lahat ng nasa mesa, hindi lubos na naniniwala na nag-aalok sila sa kanya ng isang mas mahusay na buhay kaysa sa kasalukuyang mayroon siya. Tumawa siya, okay. New York, here I come. Niyakap ko si Asher mula sa likod at bumulong sa tenga niya, I'm so happy. Ito ay 1 linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Asher. Nakauwi na kami sa New York kung saan kami kabilang.
Matagumpay na nakaalis ang mami ko sa maliit na bayan na iyon ng Alton. Nakatira siya ilang block ang layo sa amin sa isang magandang apartment building. Nakakuha din siya ng trabaho bilang receptionist sa business place ni Asher. Araw-araw ko siyang nakikita, at si Jamaica ay nagkakaroon ng koneksyon sa kanyang lola. Masaya siya, at iyon din ang nagpasaya sa akin. Masaya ako na masaya ka dahil ang kaligayahan mo ang nagpapasaya sa akin. Iniikot niya ko para harapin siya. Tumangala ako sa kanyang asul na mga mata, natulala. Kung alam niya lang kung gaano niya ako pinasaya simula nang magkakilala kami. Kiss me, bulong niya. Hindi ko na kailangang masabihan ng 2 beses. Pinulupot ko ang aking mga kamay sa kanyang leeg at hinila ang kanyang ulo pababa patungo sa aking ulo. Marahan niyang dinampi ang labi ko. Naglaho ang mundo sa paligid namin at walang ibang mahalaga. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa akin, hinila niya ako palapit sa kanya. Isang init ang kumalat sa buong katawan ko, at umungol ako sa tuwa. Dahan-dahan at marahan niyang inalis ang labi niya sa labi ko at inilagay iyon sa aking leeg sa halip. Ang bango mo, sabi niya sa pagitan ng mga halik. Kung alam lang niya ang sarap ng bango niya. Nauna siyang naligo ng 30 minuto, at naamoy ko pa rin ang nalalabing amoy ng kanyang body wash. Hindi ko eksaktong may larawan na ito ay isang pabango, ngunit ito ay makalangit. Dumampi ang kanyang dila sa malambot na bahagi ng aking leeg, at nanginginig ang aking katawan at napaungol ako. Napakasarap sa pakiramdam, at ayoko nang matapos ito. Inalis ko ang isang kamay ko sa leeg niya at inilagay sa dibdib niya. Pinasadahan ko ng aking mga kamay ang kanyang toned muscles, na ramdam ko sa ilalim ng kanyang mirina. Umungol siya at humiwalay sa akin, ngunit imbes na huminto, isinandal niya ako sa pader at pinagpatuloy ang pagbuhos sa akin ng mga halik. Unti-unting gumapang ang isang kamay niya sa ilalim ng tank top ko pero hindi ko iyon pinansin. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa katawan ko. Sinimulan niyang hulmahin ang aking dibdib ng marahan sa kanyang mga palad. Hindi pa ako nakaramdam ng sobrang saya sa buhay ko. Nakayuko ang kanyang ulo at pinalitan ng kanyang mga labi ang kanyang mga kamay. Ang init ng dila ay nakakaakit, kinilig ako. Hinalikan niya ang lugar sa pagitan ng aking mga dibdib pagkatapos ay umatras upang makuha ang aking mga labi gamit ang kanyang mga labi. Gusto ko ng higit pa sa mainit na halik. Gusto kong maramdaman siya sa loob ko, gumagalaw sa loob ko. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking mga kamay patungo sa kanyang singit. Iniyuko niya ang kanyang ulo at umungol, huwag. Kumunot ang noo ko, I want you. Hindi ko sinasadyang magmukhang nangangailangan, ngunit ako. Kailangan ko siya. Puso, katawan at kaluluwa. I want you, so damn much but we can't. It's too soon, ipinatong niya ang ulo niya sa balikat ko at bumuntong hininga. Gusto kong magbigay ng kasiyahan. Napakasarap ng pakiramdam niya sa akin. Ang gusto lang ay ibalik ang pabor. Binibigyan mo ako ng kasiyahan, hinalikan niya ang labi ko ng marahan. Ang paghalik sa iyo ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan. He molds my breast in his hands, feeling you give me pleasure. Yumuko siya at naglagay ng mapusok na halik sa leeg ko, tasting you gives me pleasure. He looked in my eyes, his blue ones dark. Just being with you at sa paligid mo ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Ang puso ko ay tumibok ng 1 milya bawat minuto. Walang sinuman ang nagsalita ng labis tungkol sa akin, at mas gusto ko siya kaysa dati. Inilapit ko ang ulo niya para sa isa pang halik, sana hindi na tayo tumigil. Ako rin, niyuko niya ang ulo niya sa leeg ko. Ayokong madaliin ka sa anumang bagay na hindi ka pa handa. Kung alam niya lang kung gaano ako kahanda para gawin niya ako sa kanya. Mayroon pa akong ilang linggo bago ako maalis ng mga doktor. Sigurado akong may mga mag-asawa na hindi naghintay ng 6 na linggo para maging aktibo muli, ngunit hindi ganoon si Asher. Gusto niya akong gumaling. Unti-unti akong pinapatay ng pagkabalisa. Kung napakasarap ng kanyang mga halik, hindi ko maiwasang isipin ang kanyang mga haplos at pakikipagtalik. Kasalanan kung gusto ko ang isang tao gaya ng gusto ko sa kanya. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa kanya at langhap ang kanyang pabango. Lord, bakit ang sarap sa pakiramdam kapag nasa tabi niya siya? Bakit pakiramdam ko nakaramdam ako ng init nang palapit ako sa kanya? Dahil mahal mo siya, mahal ko siya. Nanlaki ang mga mata ko nang lumiwanag ang katotohanan sa araw. Ang naramdaman ko para kay Asher ay higit pa sa pasasalamat. Pinapasaya niya ako. Tinatrato niya ako na parang isang prinsesa. Nagtanggol siya sa napakaraming pagkakataon. Never niya akong minamadali sa kahit ano. Tinanggap niya si Jamaica bilang kanya. Gusto ko rin siyang malapit sa kanya. Gusto niya ng future kasama ako. Ito ay kasing totoo.
Inangat ko ang ulo ko at hinawakan ang labi niya gamit ang labi ko. Maaaring hindi ko masabi ang nararamdaman ko sa mga salita, ngunit palagi kong naipapakita sa kanya. Dahan-dahan akong humiwalay sa halik at binuksan ang aking mga mata. Napatingin ako sa mga asul niya at ngumiti, napakaganda ng mga mata mo. Tumawa siya, pareho lang ang iniisip ko. Umiling ako, ang aking mga mata ay regular na kayumanggi at payak. Exotic ang mata mo, parang chocolate. I love chocolate. Napahagik-gik ako, hindi ka dapat kumain ng chocolate. Nagkibit-balikat siya, medyo dito at doon ay hindi masakit. Sa tingin ko hindi, itinaas niya ang mga kamay niya at hinawakan ang pisngi ko, napagod ka siguro. Buong araw kang tumulong sa mami mo. Medyo pagod lang. Tinuturuan ko lang ang mami ko kung paano gumamit ng Microsoft Office. Ito ay isang bagay na kailangan niyang malaman upang makasabay sa mga schedule para sa kanyang trabaho. Hindi rin nagtagal bago niya natutunan kung paano gamitin ang mga ito. Ang kailangan lang niyang matutunan ngayon ay kung paano mag-type ng 100 salita sa 1 minuto, at iyon ay mangangailangan ng maraming pagsasanay. Sigurado akong sa paglipas ng panahon ay makukuha niya ito. Dapat kang matulog pagkatapos. Kasama ka, mahinang tanong ko. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko, you're killing me. Namula ako, I mean sleeping. Wala naman tayong gagawin. Magiging mahirap yan, kinuha niya ang kanyang mga kamay sa akin at sinundan ito ngayon sa kanyang pantalon. Nanlaki ang mata ko sa tigas ng katawan niya. Gusto niya ba talaga na ganun ako? I still want you. I want you too. But we shouldn't. We shouldn't. Umayag naman ako at huminto. Wala naman tayong dapat gawin. We can just lay in each other's arms. I just want to be close to you. Siya ay dumaing, you bewitch me. Umiti ako, you're the wizard with those enchanting blue eyes. Tumawa siya, nagsisimula na akong isipin na gusto mo lang ako para sa aking mga mata. Nagkibit-balikat ako, siguro, ngumisi ako, or maybe it's your irresistible body. Or your wonderful heart. Could be either of those or maybe all three. Tumawa siya, it better be all three. Napangiti ako at isinandal ang ulo ko sa dibdib niya, I feel like a princess. Hinila niya ako palayo sa katawan niya at umiling, no, you're not a princess. You're a queen, my queen. Namula ako, does that make you my king? Siyempre. Umisi ako, okay, your majesty. Tulog na tayo. Good morning, iminulat ko ang aking mga mata sa nakangiting mukha ni Asher. Ibinalik ko ang ngiti niya, good morning. Kamusta ang tulog mo? Tanong niya sabay yakap sa bewang ko at hinila ako palapit sa kanya. Natulog ako na parang bata. Nanlaki ang mata ko. Natawa si Asher, knowing why I reacted that way, calm down. She's okay. Pinakain ko siya, nilinis at pinahiga ulit mga 15 minutes ago. Bumuntong hininga ako, salamat. Hindi naman biggie, giit niya. Dapat ginising muna ako. Kinailangan ni Asher na magtrabaho noong mga araw, at ayokong si Jamaica ang dahilan kung bakit siya nagtatampo sa trabaho. Gisingin ka, umiling siya, na, humihilik ka na parang bata. Napaawang ang bibig ko sa gulat, hindi ako humihilik. Ginawa mo, mga maliliit na hilik na ganito, nagsimula siyang gumawa ng nakakatawang hilik, kaya humagalpak ako ng tawa. Hindi ako, ginawa mo, tanungin mo ang mami mo, kukumpirmahin niya. Itinago ko ang mukha ko sa dibdib niya, I'm sorry kung nagising ka ng mga hilik ko. Iniwan ko ang dibdib niya, nanginginig, hindi ako ginising ng mga hilik mo. Iyak nang iyak si Jamaica. I don't mind though. I had to get up anyway. Big day at the office today. Tumayo ako sa kanya, dapat na siguro tayong umalis sa kama pagkatapos. Agreed, sabi niya, pero humigpit ang mga kamay niya sa bewang ko. Pero ang sarap sa pakiramdam kapag hawak ka. Tumingin ako sa mata niya at ngumiti. I gave a quick kiss on his lips, magluluto ako ng almusal habang naghahanda ka para sa trabaho. Sounds good. Anong gusto mo? Tanong ko habang dinadaanan ko ang mga daliri ko sa malambot niyang buhok. Ikaw. Namula ako, I mean for breakfast. Ikaw. Napahagik-gik ako, may gusto ka bang kainin bago ka umalis? Nagkibit-balikat siya, pancakes at coffee, should do the trick. Sige. Umiti ako, I'll make you pancakes and coffee. Umiwalay ako sa yakap niya at bumaba sa kama. Napatingin ako sa peking pout at ngumiti. I'll see you in few. Lumabas ako sa kwarto niya at naglakad papunta sa kwarto ni Jamaica. Tahimik siyang natutulog gaya ng sinabi ni Asher. Yumuko ako at naglagay ng maliit na halik sa pisngi niya, saka tahimik na lumabas ng kwarto. Pumasok ako sa banyo ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at sumimangot.
Ang aking buhok ay nasa buong lugar, at mayroon akong ilang mga bag sa ilalim ng aking mata. Hindi ako mukhang hindi gaanong kaakit-akit, ngunit tila walang pakialam si Asher. Umiti ako, masarap magkaroon ng lalaking tumitingin sa kabila ng pisikal na anyo. Naghilamos ako ng mukha at nag-toothbrush, saka ako naglakad papuntang kusina at nagsimulang maghanda ng almusal. Pumasok si Asher sa hall, mukhang mainit na pagkain sa kanyang suit. Katatapos lang ng pancake. Nilagay ko sila sa isang plato at inilagay sa harap niya. Umupo ako sa harap niya sa table. Mukhang masarap ito, ngumiti siya sa akin, salamat. Namula ako, you're welcome. Nang magsisimula na akong kumain ay tumunog ang doorbell. Nagkatinginan kami ni Asher, we didn't usually get visitors so early morning. It's okay, I'll get it. Tumayo ako sa kinauupuan at naglakad papunta sa pinto. Tumingin ako sa peeping hole at nakita ko ang isang hindi pamilyar na lalaki. Hindi siya papayagan ng security na lumapit kung hindi ito mahalaga. Kumunot ang noo ko at binuksan ang pinto. Ikaw ba si Jessica Taylor? Tumango ako. Ako nga. Iniunat ng binata ang kanyang mga kamay, you have been served. Kumunot ang noo ko sa kanya at kinuha ang mga papel na binigay niya. Have a good day ma'am, tumalikod siya at umalis. Ibinaba ko ang tingin sa mga papel at kumunot ang noo. Umiling ako, no, hindi ito nangyayari. Nakita ni Asher ang pagmumukha ko at lumapit sa akin. What's wrong? Inabot ko sa kanya ang mga papel na may luha sa aking mga mata. William is filing for custody of Jamaica. At dito na po, nagtatapos ang part 17 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories at Lucas Khalil TV, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.